Maraming salamat sa bagong buhay, bagong pag-asa at sa lahat ng biyayang ibinigay ninyo sa amin. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming pagkakasala at buksan niyo po ang aming isipan upang kami matutunan sa aming aralin ngayong araw. Naway bigyan niyo po kami ng katatagan ng loob upang harapin ang bawat pagsubok na darating sa aming buhay. Naway gabayan niyo po kami sa paggawa ng mga kabutihan sa aming kapwa upang maging mas karapat-dapat kami sa iyong pagpapala. Amen. Araw, tatalakayin natin ang pag-usbong at paglaganap ng Kristyanismo. So, sa panahon ng medieval, sa gitnang panahon, ang Kristyanismo at ang simbahan nito ay ang naging pinakamatatag na institusyon. Ang simbahang Katoliko bilang institusyong panrelihiyon ay naging matatag sa mga huling taon ng kasikatan ng Imperyong Roma. Ang pagsimula ng relihiyong ito ay sa Palestine na ngayon ay kilala bilang bansang Israel. Napalaganap ito sa Imperyong Roma at sa panahon ng emperador na si Constantine. So, nang bumagsak ang Imperyong Roma sa kanluran, ang simbahan ang nagsilbing institusyon sa pagbangon at pagpatuloy ng sibilisasyon. Sinasabi rin na ang paglakas ng Kristyanismo ay isang salik na nakapagpabagsak sa Imperyong Roma. Habang bumabagsak ang Imperyong Roma, lalo namang lumalakas ang Kristyanismo. Ang pinagmula ng Kristyanismo, ang pangalang Kristyanismo ay may kahulugan. Ang kahulugan nito ay kabilang kay Kristo o pagmamay-ari ni Kristo. Tandaan, ang kahulugan ng Kristyanismo ay kabilang kay Kristo o pagmamay-ari ni Kristo. Ito ay naging tawag para sa mga sinaunang disipulo sa lungsod ng Antioch na kilala rin bilang Antioch. Si San Ignacio ng Antioch ang unang gumamit ng Kristyanismo bilang pangalan ng pananampalataya kay Kristo. Sa diwa ng Kristyanismo, kapag ginamit ang salitang Kristyanismo kasama at katulad ng mga katagang alagad, apostol, disipulo, mananampalataya, sumasampalataya, nananalig at naniniwala, nagpapahiwatig ito ng pagtitiwala at pagsunod kay Hesukristo. Ginamit ni Simon Pedro at Haring Agripa ang katawagang Kristiyano. So kapag ikaw ay tagasunod ni Hesukristo, ang tawag sa iyo ay Kristiyano. Tama. Ang tawag sa iyo ay Kristiyano. So, ang Kristyanismo ay sumibol bilang isang sekta sa mga Hudyo. Ang mga disipulo o mga tagasunod ni Jesus ay naniwala na siya ay hinihintay nilang tagapagligtas o Mesaya. So, naniniwala sila na si Hesukristo ay isang tagapagligtas. Si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem at lumaki sa Nazareth. Noong siya ay 30 taong gulang, iniwan niya ang kanyang trabaho bilang karpintero at nagsimulang maglakbay sa iba't ibang bahagi ng Palestine. Si Hesukristo mismo ang isang Hudyo, kaya ang turo ni Jesus ay ayon din sa mga itinuturo ng mga Judaismo, katulad ng sumusunod. Ito ay ang paniniwala sa isang makapangyarihang Diyos, ang paniniwala sa creation, kung saan kinikilalang unang tao ay si Adan at Eva. Ang pagsunod sa 10 utos ng Diyos at paniniwala sa pagdating ng tagapagligtas o Mesaya. Ano ang panawag nila sa tagapagligtas? Ito ay Mesaya. So, ang banal na aklat ng mga Hudyo ay siyang tinaguri ang Old Testament ng mga Kristyanismo. Sa aklat na ito,
ay mababasa ang kasaysayan ni Abraham at tinaguri ang ama ng mga Hudyo. Sino ang ama ng mga Hudyo? Siya ay si Abraham. Ang kaganapang tungkol sa pagsibol ng Judaismo ay nagsimula kay Abraham na mula sa Semitikong tribo sa Mesopotamia. So siya si Abraham. Napakarami ang tribo ni Abraham sa panahon ng apo niya na si Jacob, ngunit nakaranas sila ng tagutom sa Palestine at napilitan silang pumunta sa Ehipto kung saan sa haba ng panahon nila doon ay naparami sila at ginawang alipin ng mga parao at hanggang na talaga si Moises na kinilala nilang Diyos na si Jehovah at Yahweh na ibinalik silang ng Hudyo sa Palestina. Kay Moises, binigay ng Diyos ang 10 utos sa pagbabalik ng mga Hudyo sa Palestine na pinangalanan nilang lugar ng Israel. Pupunta tayo sa mga turo ni Jesus. So si Jesus o si Jesus ay ipinanganak ng Hudyo dahil sa kanyang ama na si Maria at kinilalang ama na si Jose, ang kapwa Hudyo. So ang mga magulang daw ni Jesus ay kapwa Hudyo. Kaya ang kanyang mga ipinapahiwatig sa mga tao at nais iparating ay ayon din sa mga pinaniniwalaan ng Hudyo. Si Maria ay pinagpala ng Diyos na siyang nagsilang sa tagapagligtas na si Jesu Kristo. Namulat si Jesus at lumaki sa turong Hudyo dahil siya ay pinaniniwala ang tagapagligtas, nangaral siya kung paano mailigtas ang tao ang sarili sa mga kasalanan. Ang turo ni Jesus ay napapaloob sa 4 na gospel, ni Mateo, Carlos, Lucas at Juan. Ito ang mga turo na napapaloob sa New Testament, ang New Testament ng mga Hudyo. Sa paliwanag ni Jesus, 2 lamang ang utos ng ating Diyos. Mahalin ang Diyos higit sa lahat at mahalin ang kapwa tulad sa sarili. So yan daw ang 2 utos ng ating Diyos na sinabi ni Jesucristo. Dapat daw mahalin ang Diyos higit sa lahat at mahalin ang kapwa tulad ng sarili. So, ang paggawa ng mabuti sa kapwa ay binigyang diin ni Jesus sa kanyang Sermon on the Mount. Dahil sa maraming naakit sa turo ni Jesus, siya ay pinagbintangan ng mga Hudyo. So, ang naging dahilan, pinagbintangan siya ng mga Hudyo na impostor na nagpapanggap na anak ng Diyos na siyang tagapagligtas. So, dahil doon, dahil akala ng mga Hudyo na nagpapanggap lamang siya na siya ang tagapagligtas, siya ay ipinakulong hanggang siya ay maparusahan sa pagpako sa krus. Namatay siya sa krus, inilibing, ngunit pagkatapos ng 3 araw, siya ay nabuhay muli. So, sa pagsilang ni Jesus, siya ay sa pagsilang ni Jesus ay siya nating pinagdiriwang ang Pasko at ang kanyang paghihirap at pagpako sa krus kung saan siya ay namatay at ginunitan natin ang mahal na araw o Semana Santa. So, yun yung naging dahilan kung bakit tuwing Pasko ay ipinagdidiwang natin ang araw ni Jesus dahil sa kanyang huling pagsilang. Sa kanyang pagsilang at sa kanyang pagpapahirap at pagpako sa krus. So, siya ay nabuhay muli. Sa kanyang pagkabuhay, siya ay nakasama ng kanyang mga apostoles o tagasunod at dito niya ipinaliwanag ang naging gawain nila kung siya ay babalik na sa Ama. Nang siya ay umakyat sa langit or ascension, ipinangako niya
kanyang mga apostoles na sila ay gagabayan ng Espiritu Santo. So siya ay nagpulong sa kanyang mga apostoles at ipinangako niya na kapag siya ay bumalik na sa langit, ang kanyang mga apostoles daw ay gagabayan ng Espiritu Santo. So ginamit ng ang salitang Kristyanismo ay nagsimula sa Antioch, Syria at tumutukoy sa mga disipulo ni Jesucristo. So, mabilis ang paglaganap ng Kristyanismo sa pamamagitan ng misyonero na naglakbay sa bawat bansa ng Mediterranean. Laong naging matibay ito sa panahon ng Emperor na si Constantine. So, ito yung larawan ni Emperor Constantine. So, siya naging dahilan kung bakit mas naging matibay at naging mapalaganap ang Kristyanismo. So, si Emperor Constantine ang naging gawin niya ng relihiyon sa Estadong Roma, ang Kristyanismo ng Roma ay naging sentro ng Kristyanismo sa kanluran at malakas din ito sa Byzantine. Lumaganap ito sa Bretanya at Ireland sa pamamagitan ni San Agustin. So, ang mga ito ay ang mga unang simbahan. Ang unang simbahan ay payak na samahan. Ito ay binubuo ng maliit na grupo. Ang bawat isa sa mga ito ay tinatawag na Ecclesia. Salitang Greek na ang ibig sabihin ay pagpupulong. So, ang simbahan ng Rome ay may mahalagang papel sa paglago ng Kristyanismo. Ito ay binisita ni San Pedro at ni San Pablo. Sinasabi na ang tradisyon ng dalawa ay kapwa namatay sa Rome bilang martir. Ang paniniwala ng mga obispo ng Rome ay ang mga kahalili ni San Pedro na dahilan kung bakit ang Rome ay naging sentro ng simbahang Kristyanismo. So, ang parokya, ang organisasyon ng simbahan ay lumaganap. Ang simbahang Kristiyano ay naging organisasyon upang mamahala sa lahat ng usapin ito. Mayroon itong hierarkiya o sistema ng pagkasunod-sunod sa mga otoridad kung saan ang opisyal ay bawat baitang may karapatan na tungkulin. So, ang parokya ay ang mababang baitang sa hierarkiya kung saan ang mga pangangailangan at pananampalataya ng parokya ay ginagampanan ng mga pari. So, ito ay ang kasalukuyang Pope ng Roma. Siya ay nakatira sa Roma bilang isang Pope kung saan siya ay may pinakamataas na posisyon sa lahat ng mga pari. So may sarili siyang simbahan, tinatawag na katedral sapagkat naroon ang kanyang katedrya o trono. Ang kanyang opisyal na tungkulin ay ordinasyon, ang mga bagong pari at kumpilan, ang mga bagong kasapi ng simbahan. Kadalasan ang pinakamahalagang obispo ay naging mas makapangyarihan kaysa sa iba pang obispo. So si Pope Francis, ang salitang Pope ay nangangahulugang ama at nagmula sa salitang Latin na Papa. Noong unang panahon na tinaguri ang Kristiyano ang Papa bilang ama ng mga Kristiyano na sila rin tawag sa kanyang kasalukuyang panahon. So si Pope Francis ay ang kasalukuyang Pope na nakatira sa Roma at siya ay ang pinakamataas na kinikilala ng lahat ng mga obispo at mga pari. So, yan ang pag-usbong at paglaganap ng Kristyanismo dito sa Asia. So, maraming salamat sa inyong pakikinig. I hope na dagdagan ang inyong kaalaman. Maraming salamat sa inyong partisipasyon. At keep safe and God bless everyone.
So, ngayong araw, tatalakayin natin ang pag-usbong at paglaganap ng Kristyanismo. So, sa panahon ng medieval, sa gitnang panahon, ang Kristyanismo at ang simbahan nito ay ang naging pinakamatatag na institusyon. Ang simbahang Katoliko bilang institusyong panrelihiyon ay naging matatag sa mga huling taon ng kasikatan ng Imperyong Roma. Ang pagsimula ng relihiyong ito ay sa Palestine na ngayon ay kilala bilang bansang Israel. Napalaganap ito sa Imperyong Roma at sa panahon ng emperador na si Constantine. So, nang bumagsak ang Imperyong Roma sa kanluran, ang simbahan ang nagsilbing institusyon sa pagbangon at pagpatuloy ng sibilisasyon. Sinasabi rin na ang paglakas ng Kristyanismo ay isang salik na nakapagpabagsak sa Imperyong Roma. Habang bumabagsak ang Imperyong Roma, lalo namang lumalakas ang Kristyanismo. Ang pinagmula ng Kristyanismo, ang pangalang Kristyanismo ay may kahulugan. Ang kahulugan nito ay kabilang kay Kristo o pagmamay-ari ni Kristo. Tandaan, ang kahulugan ng Kristyanismo ay kabilang kay Kristo o pagmamay-ari ni Kristo. Ito ay naging tawag para sa mga sinaunang disipulo sa lungsod ng Antioch na kilala rin bilang Antioch. Si San Ignacio ng Antioch ang unang gumamit ng Kristyanismo bilang pangalan ng pananampalataya kay Kristo. Sa diwa ng Kristyanismo, kapag ginamit ang salitang Kristyanismo kasama at katulad ng mga katagang alagad, apostol, disipulo, mananampalataya, sumasampalataya, nananalig at naniniwala, nagpapahiwatig ito ng pagtitiwala at pagsunod kay Hesukristo. Ginamit ni Simon Pedro at Haring Agripa ang katawagang Kristiyano. So kapag ikaw ay tagasunod ni Hesukristo, ang tawag sa iyo ay Kristiyano. Tama. Ang tawag sa iyo ay Kristiyano. So, ang Kristyanismo ay sumibol bilang isang sekta sa mga Hudyo. Ang mga disipulo o mga tagasunod ni Jesus ay naniwala na siya ay hinihintay nilang tagapagligtas o Mesaya. So, naniniwala sila na si Hesukristo ay isang tagapagligtas. Si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem at lumaki sa Nazareth. Noong siya ay 30 taong gulang, iniwan niya ang kanyang trabaho bilang karpintero at nagsimulang maglakbay sa iba't ibang bahagi ng Palestine. Si Hesukristo mismo ang isang Hudyo, kaya ang turo ni Jesus ay ayon din sa mga itinuturo ng mga Judaismo, katulad ng sumusunod. Ito ay ang paniniwala sa isang makapangyarihang Diyos, ang paniniwala sa creation, kung saan kinikilalang unang tao ay si Adan at Eva. Ang pagsunod sa 10 utos ng Diyos at paniniwala sa pagdating ng tagapagligtas o Misaya. Ano ang panawag nila sa tagapagligtas? Ito ay Misaya. So, ang banal na aklat ng mga Hudyo ay siya tinaguri ang Old Testament ng mga Kristyanismo. Sa aklat na ito ay mababasa ang kasaysayan ni Abraham at tinaguri ang ama ng mga Hudyo. Sino ang ama ng mga Hudyo? Siya ay si Abraham. Ang kaganapan tungkol sa pagsibol ng Judaismo ay nagsimula kay Abraham na mula sa Semitikong tribo sa Mesopotamia. So, siya si Abraham. Napakarami ang tribo ni Abraham sa panahon ng apo niya na si Jacob, ngunit nakaranas sila ng tagutom sa Palestine at napilitan silang pumunta sa Ehipto, kung saan sa haba ng panahon nila doon ay naparami sila at
ah, ginawang alipin ng mga parao at hanggang na talaga si Moises na kinilala nilang Diyos na si Jehovah at Yahweh na ibinalik silang ng Hudyo sa Palestina. Kay Moises, binigay ng Diyos ang 10 utos sa pagbabalik ng mga Hudyo sa Palestine na pinangalanan nilang lugar ng Israel. Pupunta tayo sa mga turo ni Jesus. So, si Jesus o si Jesus ay ipinanganak ng Hudyo dahil sa kanyang ina na si Maria at kinilalang ama na si Jose, ang kapwa Hudyo. So, ang mga magulang daw ni Jesus ay kapwa Hudyo. Kaya ang kanyang mga ipinapahiwatig sa mga tao at nais iparating ay ayon din sa mga pinaniniwalaan ng Hudyo. Si Maria ay pinagpala ng Diyos na siyang nagsilang sa tagapagligtas na si Jesu Kristo. Namulat si Jesus at tumaki sa turong Hudyo dahil siya ay pinaniniwalaang tagapagligtas, nangaral siya kung paano mailigtas ang tao ang sarili sa mga kasalanan. Ang turo ni Jesus ay napapaloob sa 4 na gospel, ni Mateo, Carlos, Lucas at Juan. Ito ang mga turo na napapaloob sa New Testament. Ang New Testament ng mga Hudyo. Sa paliwanag ni Jesus, 2 lamang ang utos ng ating Diyos. Mahalin ang Diyos higit sa lahat at mahalin ang kapwa tulad sa sarili. So, yan daw ang 2 utos ng ating Diyos na sinabi ni Jesucristo. Dapat daw mahalin ang Diyos higit sa lahat at mahalin ang kapwa tulad ng sarili. So, ang paggawa ng mabuti sa kapwa ay binigyang diin ni Jesus sa kanyang Sermon on the Mount. Dahil sa maraming naakit sa turo ni Jesus, siya ay pinagbintangan ng mga Hudyo. So, ang naging dahilan, pinagbintangan siya ng mga Hudyo na impostor na nagpapanggap na anak ng Diyos na siyang tagapagligtas. So, dahil akala ng mga Hudyo na nagpapanggap lamang siya na siya ang tagapagligtas, siya ay ipinakulong hanggang siya ay maparusahan sa pagpako sa krus. Namatay siya sa krus, inilibing, ngunit pagkatapos ng 3 araw, siya ay nabuhay muli. So, sa pagsilang ni Jesus, siya ay siya nating pinagdiriwang ang Pasko at ang kanyang paghihirap at pagpako sa krus kung saan siya ay namatay at ginunita natin ang mahal na araw o Semana Santa. So, yun yung naging dahilan kung bakit tuwing Pasko ay ipinagdidiwang natin ang araw ni Jesus dahil sa kanyang huling pagsilang. Sa kanyang pagsilang at sa kanyang pagpapahirap at pagpako sa krus. So, siya ay nabuhay muli. Sa kanyang pagkabuhay, siya ay nakasama ng kanyang mga apostoles o tagasunod at dito niya ipinaliwanag ang naging gawain nila kung siya ay babalik na sa Ama. Nang siya ay umakyat sa langit or ascension, ipinangako niya sa kanyang mga apostoles na sila ay gagabayan ng Espiritu Santo. So, siya ay nagpulong sa kanyang mga apostoles at ipinangako niya na kapag siya ay bumalik na sa langit, ang kanyang mga apostoles daw ay gagabayan ng Espiritu Santo. So, ginamit ang salitang Kristyanismo ay nagsimula sa Antioch, Syria at tumutukoy sa mga disipulo ni Jesucristo. So, mabilis ang paglaganap ng Kristyanismo sa pamamagitan ng misyonero na naglakbay sa bawat bansa
sa bawat bansa ng Mediterranean. Laong naging matibay ito sa panahon ng Emperor na si Constantine. So ito yung larawan ni Emperor Constantine. So siya naging dahilan kung bakit mas naging matibay at naging mapalaganap ang Kristyanismo. So si Emperor Constantine ang naging gawin niya ng relihiyon sa Estadong Roma, ang Kristyanismo ng Roma ay naging sentro ng Kristyanismo sa kanluran at malakas din ito sa Byzantine. Lumaganap ito sa Bretanya at Ireland sa pamamagitan ni San Agustin. So ang mga ito ay ang mga unang simbahan. Ang unang simbahan ay payak na samahan. Ito ay binubuo ng maliit na grupo. Ang bawat isa sa mga ito ay tinatawag na Ecclesia. Salitang Greek ng ibig sabihin ay pagpupulong. So, ang simbahan ng Rome ay may mahalagang papel sa paglago ng Kristyanismo. Ito ay binisita ni San Pedro at ni San Pablo. Sinasabi na ang tradisyon ng dalawa ay kapwa namatay sa Rome bilang martir. Ang paniniwala ng mga obispo ng Rome ay ang mga kahalili ni San Pedro ng dahilan kung bakit ang Rome ay naging sentro ng simbahang Kristyanismo. So, ang parokya, ang organisasyon ng simbahan ay lumaganap. Ang simbahang Kristiyano ay naging organisasyon upang mamahala sa lahat ng usapin ito. Mayroon itong hierarkiya o sistema ng pagkasunod-sunod sa mga otoridad kung saan ang opisyal ay bawat baitang may karapatan na tungkulin. So, ang parokya ay ang mababang baitang sa hierarkiya kung saan ang mga pangangailangan at pananampalataya ng parokya ay ginagampanan ng mga pari. So, ito ay ang kasalukuyang Pope ng Roma. Siya ay nakatira sa Roma bilang isang Pope kung saan siya ay may pinakamataas na posisyon sa lahat ng mga pari. So may sarili siyang simbahan, tinatawag na katedral sapagkat naroon ang kanyang katedrya o trono. Ang kanyang opisyal na tungkulin ay ordinasyon, ang mga bagong pari at kumpilan, ang mga bagong kasapi ng simbahan. Kadalasan ang pinakamahalagang obispo ay naging mas makapangyarihan kaysa sa iba pang obispo. So si Pope Francis, ang salitang Pope ay nangangahulugang ama at nagmula sa salitang Latin na Papa. Noong unang panahon na tinaguri ang Kristiyano ang Papa bilang ama ng mga Kristiyano na sila rin tawag sa kanyang kasalukuyang panahon. So si Pope Francis ay ang kasalukuyang Pope na nakatira sa Roma at siya ay ang pinakamataas na kinikilala ng lahat ng mga obispo at mga pari. So, yan ang pag-usbong at paglaganap ng Kristyanismo dito sa Asia. So, maraming salamat sa inyong pakikinig. I hope na dagdagan ang inyong kaalaman. Maraming salamat sa inyong partisipasyon. At keep safe and God bless everyone.